Tabla na ang series ng OKC at Denver Nuggets, kaya pala patawa-tawa na lang si SGA after nung Game 3 kasi confident pa rin siyang makukuha nila yung Game 4. Sa free throws lang din nagkatalo yung team, parehas bad game or matindi lang yung depensa. Nilockdown kasi ni Westbrook itong si SGA nung third quarter. Ang OKC nasa 35% sa field at 24% sa 3-point area. Ang Denver Nuggets naman 31% sa field at 24% sa beyond the arc. Lamang ang OKC sa turnover points. Pagdating naman sa free throws, 20 out of 26 ang Thunder at nasa 26 out of 36 naman ang Nuggets. Nalimit lang din sa 17 assists ang Denver sa buong game, nasa 20 naman ang OKC. Meron namang 25 points, 6 rebounds, 6 assists at 9 out of 12 sa free throw area si SGA na merong 8 out of 19 sa field. Hindi pa rin mawawala doon yung mga questionable na tawag, lalo na yung sinasabing flop na ginagawa ni SGA. Siya lang din at si Jalen Williams na merong 10 points ang naka-double digit sa starting unit ng Thunder. Pero may combine naman na 35 points sa bench scoring yung OKC. Sa Nuggets naman, nasa 27 points, 13 rebounds, 3 assists, 4 steals, 7 out of 22 sa field, 2 out of 8 sa 3-point area si Nikola Jokic. Merong 11 out of 14 din sa free throws. Kung titingnan yung number niya, pang star player pa rin. Pero hindi kay Nikola dahil pang normal na tao yung stats na yun. Sa series ng Nuggets at Thunder, nag-i-struggle si Nikola Jokic. Meron pa rin naman siya sa playoffs na 24 points, 12 rebounds, 8 assists, 47 and 35% sa loob ng 10 games yun prior pumasok yung Game 4. Malayo sa average niya ng 29 points, 12 rebounds, 10 assists, 57 and 41%. Dahil mostly nang tinitingnan kay Jokic yung percentage niya mula sa field at sa 3-point area, nalilimit siya ng OKC. Sa Game 4, meron lang siyang 31% sa field. Unusual number yon para kay Jokic na after nung Game 1 versus Thunder, hindi na ulit siya umangat kahit 40% mula sa field. Sabi nga sa comment section, ganito rin yung nangyari kay Jokic sa Minnesota series last year. Pero malayo yung series na yon kontra ngayon. Nasa 55% pa rin si Jokic last year kontra Minnesota sa field dahil nilalamon niya sa loob ng... Pero malayo pa rin si Nikola Jokic na nasa 55% sa field last series niya sa Minnesota dahil nilalamon niya si Rudy Gobert sa loob ng paint. Kung meron man siyang bad game, bumabawi siya sa susunod. Hindi katulad ngayon, 3 sunod na. May average si Nikola sa last 3 games na 21 points, 33% sa field, 18% sa 3-point area, 43% sa true shooting percentage, ang pinakamababa so far ni Jokic sa playoffs at nasa 5 turnovers per game. Sinabi na rin ni Jokic yung nakaraan siya yung worst player ngayon ng Denver Nuggets dahil nga nasa 21 points per game pa rin. Mataas pa rin yun kung titingnan sa ibang player pero sa kanya worst average yun para sa Nuggets. Mukhang nag-take effect din yung pagkawala ni Coach Mike Malone sa Denver. Bago kasi natanggal si Coach Mike Malone, insane numbers pa rin yung pinapakita ni Jokic. Pag alis kasi niya, parang naging normal stats na lang si Nikola. Halos hindi na katulad ng dati. Kahit yung 3 sunod na games ni Jokic na below 40% nilagay bilang record. Ito kasi yung una ulit since 2018 na meron siyang 3 sunod na below 40% shooting. Si Jokic ang hari ng advanced stats. Kapag maganda ang advanced stats ni Jokic, nahahawa yung mga kakampi niya. Lalo na ngayon maganda yung nilalaro ni Aaron Gordon sa playoffs. Kung yung percentage at true shooting ni Jokic mataas kasabay ni Gordon, malaki yung advantage nila. Pero ngayon, since tabla yung series, nasa Thunder yung advantage.